Hello, good afternoon po sa lahat. Everyone, thank you sa lahat sa walang awang support sa aking YouTube channel po, Jimmy Vlog at TV po. So, again, thank you sa lahat sa walang sawang support sa aking channel at sa aking Facebook page po. Thank you sa lahat. Sana ay nagustuhan niyo sa aking magawang vlogger po. Regarding po ito ngayon sa paglitis ng ating BP Sara Duterte sa kanyang what we call case, kay daming kaso. Marami ng death threat, yung mga account, simple, dami talaga yan, kailangan ng kompleto. Mamaya ay incomplete yan, yari tayo dyan, ha? Okay. So, nag-utos na pala ang Senate na korte ng what we call subpoena sa lahat ng bangko regarding sa mga account na ng BP Sara at sa kanyang asawa at sa ganun din pagsubpoena po sa tax record po. Ganun po. Binibigyan sila hanggang December 30, 9 o'clock in the morning. Kailangan masubmit po yan sa Senate court po. Yan po, kailangan masubmit yan lahat. Kompleto, kung hindi complete, hindi matatanggap yan. Siyempre, of course, kailangan niya complete. So, again, thank you sa inyo lahat. Again, and take care, everyone. So, by the way, sasunod na pang kasuhin after sa what you call paglitis ng bank account, tax records. Siyempre, after that is dito naman sa what you call confidential fund. Siyempre, of course, sa hindi pa nakaalam sa regarding confidential fund, sana alam niyo ha, okay? And former President Rodrigo Duterte, yearly confidential fund is 2.3 billion po. That was the previous president po, 2022. In 2023 year, President Bongbong Marcos lumubo ang confidential fund. Naging 4.5 billion po. Baka hindi niya alam. Alamin ninyo, yan po ang confidential ng Bongbong Marcos, President of the Philippines, na lumubo 4.5 billion po. Ganyan po ang 20 budget po, 2023 po, budget sa kanyang confidential fund. So, malupit po, no? Laki, no? So, sa KBP naman po, in 2022, maroon siyang confidential na 125 po. In 2023, naging 375 million po ang confidential yearly po. So, in the following year, 24, 25, 26, zero confidential po si BP. Ganyan po. So, balik naman tayo ulit sa President Bongbong Marcos ang confidential fund. In 2022 is 4.50 po ang confidential fund ng ating Presidente Marcos, Bongbong Marcos, no? Alam ba niyo yan? In 2023, naging 4.56 po. In 2024, 4.56 ulit po. So, ganun po. In 2025, 4.56 pa rin po. So, dito naman tayo sa 2026, 4.5056. Bumaba na sa 6 billion po. Ganun po ang pera ng mga budget confidential ng mga agent secret ng mga what we call Wayatos, mga secret agent po. So, malaking pera po usapan po dyan. So, let's continue bago dyan. Sana magustuhan niyo ang aking video. Siyempre, don't forget to like, to share po. At least yung hindi pa nakapanood sa aking YouTube channel, malaman nila sa aking balita na ito. Kaya marami yata hindi pa nakapanood sa aking YouTube channel. At least, marinig nila yung mga balita nga dahil pera para sa what they call confidential fund ng ating mga matataas na opisyal ng Pilipinas, no? Okay? Again, thank you sa lahat. So, let's continue sa makinig sa balita ng what they call UNTV na balita regarding po ito sa what they call mga mga bank record, tax record, o ano pa. Okay, let's makinig po tayo.
ahensya ng pamahalaan na tumugon doon sa ipinadalang subpoena bago ang alas 9 ng umaga sa July 30 kung saan kinakailangan nilang isumite sa impeachment court yung mga kinakailangang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Isinilbi na kahapon ng Senate Impeachment Court ang mga subpoena sa iba't ibang bangko, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kasunod ito ng pag-aproba ng korte sa kahilingan ng mga House Prosecutor na ipasubpoena at ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at mga negosyo umano'y may kaugnayan sa kanila. Nauna nang ipinaliwanag ng prosekusyon na ang mga ito ay kinakailangan upang suportahan ang kanilang mga paratang na si VP Duterte ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kayamanan. Sa kabila ng ruling ng presiding officer ay mayroong ilang senator judge ang nagpahayag ng pag-aalinlangan sa desisyon ng Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para sa mga nasabing records. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol, nagsumite ng magkakahiwalay na manifestation hinggil sa subpoena sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lauren Legarda, Senator Judge Amy Marcos at Camille Villar. Ngunit dagdag ni Attorney Tonggol na kailangan pa niyang linawin kung nagsumite rin ba ng written manifestation si Senator Judge Bongo. Basically, yung mga legal issues lang rin po na raise ng both parties sa mga depensa, yun lang po yung mga tinalakay dun sa mga manifestation. They had an extended discussion ng mga points of view nila regarding the application of these laws to the impeachment case at saka kung sino po yung pinapanigan nila doon sa mga legal views na inilatag doon sa mga memoranda. Ipinaliwanag naman ng impeachment court spokesperson na hindi mababago ang ruling ng presiding officer at ang manifestations at opposition ng ibang senator judges ay for future references na lang ng future impeachment courts. Itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay magpapatuloy sa susunod na Miyerkules o pagkatapos yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27 at bibigyang dante ng Senado itong kontrasona na tradisyonal na ginagawa pagkatapos ng SONA. Kaya sa Miyerkules na yung inaasahang pagpapatuloy nito kung saan inaasahang tatalakayin yung susunod na artikulo kung saan nakapaloob yung mga aligasyon doon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Duterte. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa Imbestigahan daw ang ating VP Sara Duterte sa kanyang confidential fund sa paglustay o mali-mali daw paggamit ng confidential fund. What about kay Bongbong Marcos? Hindi kaya mali-mali ang 4.50 billion ang confidential fund in 2022? And next year po ay every year tumataas pa. Next 23, 4.56 po billion. Ganun din sa following year. Ganun kalupit. In Sara, ang 22, 23, 24, 25, 26, zero budget ko po, confidential fund ng VP Sara po. Malupit po. Again, in 20, 24, 25, 26, at year, ay taon po, zero budget confidential ng ating VP Sara. Again, in 2022, 125 million. In 2023, 375 million po, confidential fund ng ating VP Sara. Again, thank you everyone. Bye-bye. God bless to you all. That's all.